Joke time muna tayo po. Padala ni Lynn Evelyn Buukan ng Santa Rosa, Laguna. Ang daming Marcos loyalist dyan sa Laguna. Dinumog yung alyansa ng bagong Pilipinas Rally. Kaya lang -1, hindi na 12. Wala na si Super Ate, nilaglag na ni PBBM. Yan kasi. So yan ang pag-usapan natin mga kababayan. Dito muna tayo sa kwentong katatawanan. Ang titulo nito, May Taning. May taning na yung buhay. Sabi ng doktor kay Juan, pasyente niya si Juan, may taning na niya yung buhay mo. Siyempre, nabigla si Juan. Sabi ni Juan, Dok, wala na po bang pag-asa? Ano po bang dapat kong gawin? Gusto pang mabuhay? Sabi ng doktor, mag-asawa ka na lang anya ng pangit at bungangera. Sabi ni Juan, bakit po, Dok? Gagaling po ba ako pag nakapangasawa ako ng pangit at bungangera? Sagot ni Doc, hindi anya. Pero anya, gugustuhin mo pang mamatay kaysa mabuhay. Yun pala. Parang tinamaan ako noon, Lynn Evelyn. Pero si Mrs. Walang pagnanais na ganun. Gusto niya ng mahabang buhay. Di ba? Anyway, joke man lang po. Matik na, 200 pesos. Kasali ka na rin sa monthly raffle. 5,000 yung cash prize. Sa December, yung hindi mabubunot po, bubunutin uli natin, kasali pa. Kasali pa rin po kayo. 10,000 pesos yung grand prize. Ayos pa, dito na tayo sa seryosong kwento. Kasi strike to na po si Amy Marcos. Una, doon mga kababayan sa Cavite, hindi na minensyon ni PBBM yung pangalan ng kanyang kapatid. Ngayon, sa Laguna, hindi na kasama mga kababayan sa inendorse ng ating Pangulong Bongbong. Deserve. Choice ni Super Ate, mga kababayan. Wala mang ibang sisisihin kundi siya. Inubos niya yung pasensya ng kanyang kapatid. Tapos sabi ni Amy, matagal na kasi kami anyang hindi nagkakausap ni PBBM kasi may cordon sanitier anya. Ikaw ang lumayo sa iyong kapatid. Ikaw yung dumistansya. Pinili mo yung kaibigan na hindi mga ng iyong kapatid, pinagbabantaan, inaway ng inaway. So ito yung balita mga kababayan sa People's Tonight. Ibigay ko muna sa inyo yung kwento. Sabi rito, strike to PBBM. Di binanggit si Amy sa Alyansa Rally sa Laguna. Sa Inquirer, yun din yung balita. Marcos again skips mention of sis Amy in Alyansa sortie. So sabi dito, sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman binanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangalan ni Senator Amy Marcos nang ipakilala ang mga senatorial candidates ng administrasyon sa ginanap na campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Santa Rosa, Laguna kahapon po. Ang dami pa naman po. Yung mga rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, talagang dinudubog ng mga tao. Ang estimate po, umabot ng 50,000. Yan ba, yung ating Pangulong Bongbong? O, tingnan naman po ninyo, itong mga tao na trooping towards the rally site. Talaga pong ang dami, You see? Lahat nakapula, mga kababayan. Galing sa One Movement TV. Pakinggan natin. Yan Grabe. Yan. Ito po yung bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas kaysa ngayon. Ayan. So napakahaba po ng nito. Napakahaba po nito, mga nakapula. Ito po yung mga loyalista natin na makikita po ninyo ang mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po AI generated. Hindi fake. Na pati yung mga concerts mga kababayan tulad ng ginawa ng mga DDS, yung pagtitipon sa concert, ginawang rally para kay Digong.
Pati yung prayer rally ng Sinulog, clean name, mga supporters daw ni Digong. Pati yung political rally doon sa Serbia, inedit para gawing Duterte rally. Nabuking na yung mga fake news peddlers, mga kababayan. Iyakan sila doon sa Congress, TRICOM hearing. Confirm. Inamin nila na mga fake news peddlers sila, mga kababayan. You see? Kaya sabi dito, lalong lumakas ang espekulasyon na tuluyan ng nilaglag ng alyansa para sa bagong Pilipinas si Senator Amy Marcos nang hindi naman banggitin ni Pangulong Marcos ang pangalan ng kanyang nakatatandang kapatid sa ginanap na campaign rally sa East Black Novali sa Santa Rosa, Laguna. Una nang tinabla ni PBBM ang kanyang kapatid sa ginanap na rally ng alyansa sa 13 Martires, Cavite noong Biyernes. No show si Senator Amy sa dalawang campaign events. Tututukan daw niya yung investigasyon, mga kababayan, sa tinawag niyang illegal na pagsiserve ng warrant of arrest kay Digong ng Interpol. So mas pinili pa niya, mga kababayan, si Digong, si Sara, kaysa sa kanyang kapatid. Napuno na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung balita ng Daily Tribune. Sabi diyan, Marcos wraps Calabarzon tour with rally in Laguna, poses 11 of 12 slate. Siya man lang po yung nilaglag. You see? Wala na siya dito, mga kababayan. Yan yung kanyang mga kasama sa alyansa. Pero sabi po ni Toby Chanco, campaign manager, wala pa niyang pag-uusap sa pagtatanggal kay Amy Marcos pati kay Camille Villar from the slate. So, malamang ito, mga kababayan, na dalawa ang tanggalin, pero si Camille Villar na may mention pa. Si Amy Marcos ay hindi na. So sabi dito sa balita, wala pa naman sa usapan na tatanggalin yung dalawa. None. Alyansa campaign manager na Bota City Lone District Representative Toby Chanco said in a press conference kahapon po. So sabi niya, with regard to that question, I cannot answer that question for them. The veteran congressman from Nabotas said, so I think, like for Amy, siguro siya dapat ang makasagot nung tanong na yan. So, tingnan natin, mga kababayan. Siguro binibigyan pang pagkakataon ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang kapatid kung magbabago yung isipan niya nito. Sasama sa mga future campaigns, baka bigyan ng second chance. Hindi pa man po officially tinatanggal si Amy Marcos sa lista. Only that hindi na siya minimension. Yan po, ang dami-dami. Mga kababayan, talagang hindi maulugang karayom. Magandang gabi, Binyan! Magandang gabi, Laguna! Matindi po ang crowd. Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap po sa amin. Ang ating mga kandidato ng Alyansa para sa Senado. Andito po at ay hinaharap po namin at ipapakilala po namin sa inyo. At nakilala na po ninyo dahil mga sikat po ito. Please, sit down, please. Alam niyo po, mabuti naman po at kayo'y nakarating dito sa ating rally upang makita po ninyo ang mga kandidato po ng Alyansa para sa Senado. Marami pong nagtatanong, bakit po ang tawag sa grupo namin ay Alyansa? Madali lang naman po paliwanag dyan. Alam nyo po, kung maalala ninyo ang mga iba't ibang kampanya, makita po ninyo, mga kandidato, pare-pareho po ang suot, pare-parehong kulay. Ngunit kami po, kung titignan ninyo, iba-iba po ang kulay. Bakit po? Dahil lahat po ay nanggaling sa iba't ibang partido. Ngunit nag-alyansa po kami. Nag-alyansa po kami upang maipagsanib puwersa natin lahat ng pinakamagagaling sa lahat ng iba't ibang partido na sila may magsanib puwersa para tumulong po sa taong bayan, para po tumakbo sa Senado na mailuklok sila sa matataas na posisyon ng Senado ng Pilipinas dahil po nais po nilang tumulong. Nakita naman na po ninyo, narinig po ninyo ang kanilang mga karanasan.
narinig naman po ninyo ang kanilang nagawa na. At narinig din po ninyo ang kanilang mga binabalak at pinapangarap para sa ating bansa. Yan po ang ating mga kandidato. Kaya kung titignan po ninyo sila, ay na isa-isa, ikilatisin po natin isa-isa, bawat masasabi naman po natin, may pagmamalaki natin bawat isa sa kanila. Pinagsama-hama ngayon natin lahat itong pinakamagagaling, pinakamahusay, pinakamatatalino, pinakamasipag na mga kandidato para sa Senado at palagay ko naman kahit sino po natatapat po sa grupong ito ay magdadalawang isip dahil napakabigat po na makaharap itong grupong ito. Kaya ako po, sinasabi ko po ay marami po na akong pinagdaanan na kampanya, ngunit ngayon po ay ang pakiramdam ko ay napakapalad ko po na bilang isang Pangulo ay meron akong magiging kasama na mga magigiting na senador. Nakilala ninyo, nakilala ko na magdadala ng kabutihan sa ating bansa. Alam niyo po ay sila po ay na lahat po ay sila tawag kumbaga ay hasang-hasana. Sanay po sila sa trabaho ng serbisyo publiko. Lahat po sila ay ipinamigay na ang kanilang buhay sa taong bayan. Ipanimigay na ang kanilang pawis at sakripisyo para sa taong bayan, para magserbisyo publiko. Kaya po ay lahat ay may pagmamalaki natin. Hindi po ako nahihiya na iharap sa inyo. Kung hindi, nais ko pong ipagmalaki sa inyo ang ating mga kandidato. Maraming salamat po. Naalala ko tuloy ang rally natin. Alyansa na ang sigaw natin. Alyansa! 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 Ayan po. At para hindi nyo po makalimutan, pagdating ng Mayo, na ang ating mga kandidato. Tingnan po natin. Ito pong mga kandidatong nakaharap po sa inyo ngayong gabi. Andito po, karamihan po sa kanila ay dumaan po sa Senado. At marami na nga po na kagaya ng nabanggit ni Senator Soto, mga seasoned citizens. Meron din tayo mga baguhan na papasok. Ngunit marami po sa kanila ay dumaan na sa Senado. Andiyan po si Senator Cayetano. Andiyan po si Senator... Uy, birthday pala ni Senator Cayetano. Happy birthday, Senator Pia. Nakita naman po ninyo kung anong klase ng serbisyo. Birthday na birthday niya. Magpaparty sana. Kung tayo lang, magpaparty tayo sa kasama ng mga pamilya namin. Siya gusto na, nandito siya sa binyan, kasama ninyong lahat. Kaya po, ang mga naging senador po, si Senator Cayetano, si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino po, ay maaasahan po ninyo ito. At sila po ay hasang-hasa, sanay na po. Alam po. Malinaw mga kababayan, nilaglag, wala na Senator Amy Marcos. Yan kasi mga kababayan, pinili niya yung isang kaibigan. Buti sana kung yung kaibigan po, yung mga Duterte, mabuting kaibigan. Pinili niya masasamang kaibigan, masamang impluensya. Pati yung kanyang pag-ugali, sumama na rin. Ipagpalit mo ba naman yung kapatid sa kaibigan? Nabuti sana kung mabuti yung trato sa kanyang pamilya. Ang turing sa kanila, mangga. Mangga gamit. At lahat ng uri ng pagbabanta, ginawa na ng mga Duterte sa kanilang pamilya. Lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero pinili pa rin niya. Pinanindigan niya yung hanggang duluan niya. Isosupport niya daw si Digong sa si Sara Duterte. So hindi natin masisisi yung ating Pangulong Bongbong Marcos kung napuno na. Tulad ng kanyang pagkapuno sa mga Duterte mga kababayan na sinurrender na niya lang kasi walang tigil sa panggugulo sa ating bansa. So sinurrender na lang niya sa Interpol. You see? Para panagutin sa kanyang mga kasalanan
na kung saan hindi man po yung Marcos family yung nag-file ng reklamo, kundi mga pribadong complainants. Ngayon, balikan natin si Amy Marcos. Kung matalo si Amy Marcos, lahat ito kasalanan niya. Kasi pinili niya mga kababayan sumama sa Team Lagim. Imbes sa alyansa ng pagbabago, alyansa ng bagong Pilipinas, Team Lagim, Team Kadiliman. Sabi po sa Bible, napakalinaw. Ayan po. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Do not be fooled by those who say such thing, for bad company corrupts good character. Malinaw po. Do not be fooled, anya. Huwag kang paluloko. Nagpaloko si Amy Marcos. Nagpaloko sa Team Lagim. Kasi anya, ang bad company corrupts good character. Ibig sabihin, pag ang mga kasama mo masasama, ma-impluwensya ka talaga ng masamang pag-ugali. Tingnan ninyo yung mga DDS. Bakit sila palamura? Palamura yung leader nila. Bakit sila palaaway? Palaaway yung leader nila. Bakit sila mga sinungaling? Ang pabrika ng kasinungalingan po. One-man factory, sabi ni E.S. Lucas Bersamin. Si Digong mismo. Kaya mana yung kanyang mga anak. Si Sara Duterte, sinungaling din. Ngayon, pag sumama ka sa mga sinungaling, di ba sabi, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Biblical po siya. Do not be fooled. Huwag ka niyang paluloko. For bad company corrupts good character. Kaya si Amy Marcos, sumama yung ugali. Ipinagpalit yung kanyang kapatid sa kanyang kaibigan na si Sara at si Digong na masasama ang ugali. You see? Ano pa sabi? Si King Solomon, mga kababayan. Yan o, Proverbs 13:20. Walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. Dapat niya kasama mo yung mga wise men, matatalinong tao. Huwag niya sa mga mangmang. Kung sa Congress, mga tanga. Tinawag na tanga yung Congress ni Crisitio. Ayun, sinudya, sabi nga dito. Kinonfront ni Pastor Congressman Benny Abante. Di ba iyakan? Nagsorry, binawi. Pinagsabihan din ni Benny Abante, kayuan yan tanga. Fools. Sa English po, sa Bible, fools, mga mangmang. You see, pagkasama mo, wise men, magiging wise ka na rin. Kasi matututo ka doon sa mga wise men. Pero kung ang mga kasama mo mangmang, fools. Ano ang sabi? You will get in trouble. Yan o. Fools and get in trouble. Associate with fools and get in trouble. Kita ninyo mga DDS pa? DDS vloggers? Na-trouble sila kasi ang ka-associate nila, kasama nila, ang leader nila, mangmang. Kung hindi ka ba nga naman mangmang, pinagbigyan ka na ng mga mamamayang Filipino na maging pangulo. After you step down, kasi tapos na yung turno mo, imbis manahimik ka at maging advisor na lang, tumulong sa nakaupong presidente, pinagbantaan mo na matutulad sa ama. Tinawag mong bangag, adik. Ito ang inabot ni Digong. Si Sara ganun din na-impeach kasi pinagbantaan yung tatay na ipahukay at itatapon sa West Philippine Sea. At si PBBM, si First Lady Lisa Marcos, si Speaker Martin, pinagbantaan na ipapatay. Kung hindi ka fools, kung hindi ka mangmang, anong tawag sa'yo? Klarado yung sinabi ni King Solomon. Walk with wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. Kaya lahat sila nasa trouble. Si Harry Roque wanted. Pagkatapos, naturingang international lawyer, matalino, kasi abogado, pinangalandakan na nag-apply daw siya ng asylum. O ngayon, ibablock daw ng mga galit sa kanya. Ibablock yung application for asylum. Kung hindi ka mangmang, anong tawag sa'yo? Pangangalandakan mo yung plano mo? Alam mong may mga kaaway ka? You see? Walk with wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. Tingnan ninyo yung mga DDS vloggers. O bako? O diba? Nagkabuhol-buhol yung buhay. Nasira yung buhay. Ayaw pang tumigil. Si Marlica isusunod na.
Binibuild na po yung kaso laban kay Maharlika. Sabi yan ni Jaime Santiago, NBI Director. Huwag niya niyang isipin na nandyan siya sa Manila o sa Amerika. Pasasa at aabutin siya ng batas. Ayaw pang tumigil. Kung hindi mga mangmang ang mga taong ito, ano ang tawag ninyo? Si King Solomon mismo ang nagsabi. Walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. Kaya ako po, nag-associate ako sa mga wise. Hindi masyadong masalita, mabait, para wala trouble. At relax lang tayo, mga kababayan. Tingnan ninyo, panoorin ninyo ang mga DDS vloggers. Full of hate. Hate speech. Pati yung page nila na trouble, natanggal. Tinanggal ni Meta. Yung SBNI, tinanggal ni Meta. Sinuspend. You see, isang tamba kayong mga mangmang. Paturo kayo sa Bible. Basahin ninyo yung Proverbs ni King Solomon and gain wisdom. Ano pa sabi ni King Solomon? Proverbs 22 verse 24 to 25. Do not befriend angry people or associate with hot-tempered people, or you will learn to be like them and endanger your soul. Huwag mo anyang kaibiganin ang taong magagalitin. Yung tulad ni Digong at sa ni Sara Duterte, hot-tempered people. Magagalitin, mainitin ang ulo. Iwasan daw ninyo. Sabi ni King Solomon. Pag hindi, malalagay sa peligro pati ang inyong kaluluwa. O di ba? O baka magi kayong kaluluwa. Kasi takaw trouble po. Ang taong mainitin ang ulo kasama mo, di nadamay ka. Pag halimbawa may nakasalubong siya na pinatulan yung init ng ulo o di kasama ka sa trouble, nalagay sa peligro yung buhay mo at malamang pag halimbawa nagkasakitan, kung may armas yung yung kasama mong mainitin ang ulo, may armas din yung kalaban. O di parehas kayong napatay. Kawawa yung kaluluwa mo kung hindi ka paligtas. Di ba? Ganon yun, mga kababayan. Makinig tayo sa mga wise men. Kaya ngayon ang inabot po ni Digong, lahat ng problema niya, kagagawa niya lahat. You see, si Sara ganon din. Si Harry Roque ganon din. Yung mga DDS vloggers ganon din po. Lahat kagagawa nila, sila yung gumawa ng kanilang problema. Ano pa sabi sa Proverbs 14:7? Stay away from fools, mga mangmang, for you won't find knowledge on their lips. Huwag ka niyang makikisama sa mga mangmang kasi sa kanilang mga bibig, wala kang mapupulot na karunungan. Sa kanilang mga bibig, makinig kayo sa mga DDS vloggers. Anong nakuha ninyong karunungan sa kanila? Lahat kamangmangan, lahat kapahamakan, tulad ng kanilang inabot ngayon at ng kanilang leader. You see? O ngayon, yung mga DDS, binabanatan, pati yung ICC, binabas, ituloy lang ninyo. Tingnan natin kung ano yung resulta. Pero nag-warning na yung mga nakakaalam. Si Atty. Conti, malamang nga niya, madagdagan ang kaso ni Digong. You see? Sabi ni Atty. Conti, dahil sa mga bashings na ginagawa ng mga supporters ni Digong, kinuyog ng basing po yung presiding judge, si Julia Motok. You see? Ito pa, Proverbs 16:29. Violent people mislead their companions, leading them down a harmful path. Yan ang nangyari sa mga supporters ni Digong. Nadamay. Mga violenting tao kasi sila eh. Gustong manakit. Si Digong, gustong manakit palagi. Kill. Dinadamay yung mga followers niya. Una yung kanyang anak, si Sara. Then si Bongo. Then si Bato. Si Bato po, nagtatago na. You see? Pero napakalinaw sinabi ni King Solomon, violent people mislead their companions, leading them down a harmful path. Si Bato, nilaglag mismo ni Digong doon sa Quadcom. Ayan pakinggan ninyo. Fix man mamatay man ako. Hindi ako membro ng Double Death Squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senador De La Rosa.
Death squad rin yan. Kita ninyo mga kababayan? Na, sakto po yung sabi ni King Solomon. Ano? Violent people mislead their companions, leading them down a harmful path. Pagkatapos nagtatago na si Bato ngayon, sabi niya, sasamahan niya si Digong. Doon pa lang sa ungkong mga kababayan, hindi na siya, umiwas na siya. Natunugan daw na may warrant of arrest na. Nagpaiwan siya rito. Ngayon, imbis na pumunta siya doon at asikasuhin si Digong sa kanyang mga pangangailangan, tumulong kay Sara, nawala na si Bato. You see? Bakit sila na mga DDS mga kababayan naniniwala sa kanilang mga sariling kasinungalingan at fake news? Alam ni King Solomon kasi hindi na ito bago. Yan sabi ni King Solomon, wrongdoers eagerly listen to gossip. Yun ang niyang mga masasamang tao, gumagawa ng masama, excited sila na makinig sa mga chismis, gossip. Liars pay close attention to slander. Ang mga sinungaling daw, pay close attention doon sa mga paninirang puri. Slander. Yan Ang mga sinungaling daw ay nakikinig sa mga paninirang puri. Ang mga masasamang tao eagerly listen to gossip sa mga chismis. And liars pay close attention to slander. Ang mga sinungaling ay talagang pinaniniwalaan nila ang mga paninirang puri. Asa pa kayo? Kaya yung mga paninirang puri na ginawa man lang ng mga DDS laban sa ating Pangulo, pinaniniwalaan nila. Kasi santambak silang sinungaling. Yan ang abilidad ng mga sinungaling. Hanga-hanga sila. Kasi sarili nilang kasinungalingan, pinaniniwalaan nila. Ganon sila katindi. Naintindihan na ninyo, mga DDS, hindi pa ninyo naintindihan, wala na akong magagawa. Diba? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.